Channel. Tagalog Novels. Muling pagsilang. Kabanata 11 hanggang 15. Pagbili ng bahay at pag-aalaga ng aso. Oo, sa tingin ko ay medyo mura ang mga property na ito, kaya mawawalan ako ng pera habang daan. Masyado kang maraming sinasabi, ngunit hindi naglakas loob si Hong Dali na magsabi ng marami. Ang lahat ay umiikot sa alibughang katangian ng dating may-ari ng katawan na ito. Halika, at least walang magiging flaws. Nagkaroon ng katahimikan sa telepono sa loob ng ilang segundo, at pagkatapos ay sinabi ng kanyang ama, Dali, interesado ka ba sa real estate? Ngunit ang lugar na malapit sa Tube Rose ay hindi magandang lokasyon, at walang gaanong puwang para sa pagpapahalaga sa ari-arian doon. Alam ko, medyo walang kabuluhan ang sagot ni Hong Dali, hindi ko ito bibilhin kung maraming puwang para sa pagpapahalaga. Ang pangunahing layunin ay mawalan ng pera. Pero sa pagkakataong ito, medyo nabawasan ang talo ko. Kinakalkula ayon sa presyo sa merkado, na wala lamang ako ng higit sa 200 yuan. 10,000. Ibig mong sabihin, itong 30 milyong real estate ay talagang nagkakahalaga ng higit sa 28 milyon. Sa pagkakataong ito ay si tatay naman ang nagulat. Totoong karaniwang mahilig gumastos si Hong Dali, ngunit may mga bihirang pagkakataon na napakatalino niya sa pag-aayos ng mga account. Iyon ay isang real estate na nagkakahalaga ng higit sa RMB 30 milyon, ngunit 2 milyon lamang nito ang aktwal na ginastos ni Hong Dali. Hindi kaya interesado talaga ang batang ito sa real estate. Actually, 33 million. Nawala ako ng mga 3 million. Nakangiting sabi ni Hong Dali, paano, magagawa ba ito? Malaki ang pakinabang ng mga bahay na ito pagkatapos kong bilhin. Natahimik ng ilang segundo ang ama ni Hong Dali at nagtanong, Bueno, Dali, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang plano mong gawin pagkatapos bumili ng napakaraming ari-arian? Ito ay isang tanong. Bakit bumili ng napakaraming ari-arian? Haka-haka sa real estate. Bagamat sinadya ko ito, hindi angkop para sa isang alibughang anak na sabihin ito. Sa kabutihang palad, mabilis ang isip ni Hong Dali at tiyak na sumagot, mag-alaga ng aso. Gusto kong mag-alaga ng malaking aso sa bawat bahay na ito, 10 malalaking aso, o 100 malalaking aso. Lahat sila ay magiging mga kilalang breeding dog. Mula ngayon, ito na ang pinakamalaking distribution center para sa mga pusa at aso sa ating lungsod. Gusto kong iligtas ng mga aso dito ang mundo ng 3 beses. Ang puso ko. May isa pang snap sa telepono, at halos mawala ng hininga ang ama ni Hong Dali. Halika. Hindi naman gaanong nakakairita ang bastos na ito. Gumagastos ng 33 milyon sa isang bahay para lang mag-alaga ng aso. Anong uri ng aso ang napakahalaga? Si Tang Moxon, na nakaupo sa isang tabi, ay halos mawala ng hininga pagkatapos marinig ito. Nakakita ako ng mga taong nawalan ng pera, ngunit hindi pa ako nakakita ng isang tao na maaaring mag-aksaya ng kanilang pera sa ganitong lawak. Isa lang itong alibughang may lahat ng uri ng pandaraya, hindi ba? Napuno ng selos na galit ang mga mata ng hindi pala kaibigang kapatid. Bakit? Bakit siya ay mas mahusay kaysa sa kanya sa bawat aspeto, ngunit bakit siya napunta sa isang pares ng mayaman at mapagmahal na mga magulang? Naisip ko na kailangan kong magtrabaho ng gusto upang kumita ng daan-daang libo o kahit milyon-milyon, ngunit ang batang ito ay magaling. Maaari siyang matalo ng milyon-milyon nang hindi kumukurap ang talukap ng mata. Ang nakakabaliw ay hindi lang siya binubugbog o pinapagalitan ng kanyang mga magulang. At sinusuportahan pa rin siya. Sinisira lang nito ang low-ika ng mga tao, hindi ba? Sa kabutihang palad, ang background ng pamilya ni Hong Dali ay talagang kasing lalim ng langit. Pagkatapos ng ilang bulong sa telepono, nagsalita ang nanay ni Hong Dali, Dali, kung nagustuhan mo, itago mo. Anyway, fixed asset sila. Hindi naman gaanong gastos. Pero, Dali, interesado ka talaga sa real estate, di ba? Walang kwenta ang pag-aalaga ng napakaraming aso. Sa katunayan, sinabi ni Hong Dali. Ang aso ay isang hanay lamang ng mga dahilan na ginawang pansamantala. Ngayon na malinaw na sumang-ayon ang pamilya, hindi na kailangang magtalo, sa palagay ko ang pagkuha ng real estate ay medyo kawili-wili. Maaari itong masira ang pamilya at mapalawak ang teritoryo. Gusto kong gawin ito. Kolektahin silang lahat, kaya mula ngayon ako na ang magiging boss dito, at gagastos ako ng maraming pera hanggat gusto ko. Gusto kong mag-alaga ng daan-daang aso, at ipapasyal ko sila araw-araw, at hahayaan ko sila kung hindi ko gusto ang sinuman. Sinong kinakagat mo? Tingnan ang mga mithiin ng maliit na hayop na ito. Napatulala ang ina ni Hong Dali nang marinig niya ito. Lumingon siya at tinanong ang kanyang ama, asawa, hindi ko inaasahan na si Dali sa aming pamilya ay may mga ambisyon. Haha, ano sa palagay mo? Hinaplos ng ama ni Hong Dali ang kanyang balbas at sinabing, bagaman medyo marami ang ari-arian ng aming pamilya, ngunit talagang hindi ako masyadong nakipag-ugnayan sa real estate. Ang sinabi lang ni Dali ay nagpaalala sa akin, bakit hindi na lang natin sundin ang kanyang kagustuhan at bilhin ang lahat ng fixed asset sa lupang iyon. Hindi ito mabibilang na kawalan, ano sa palagay mo? Sinabi ng ina, kaya lang. Anak ng iyong pang-apat na kapatid, hindi ba si Hong Anbao ang nagmamay-ari ng ari-arian doon?
Sa tingin ko ang valuation ay humigit kumulang 25 milyon. Nabalitaan namin noon na si Dali ay nangolekta ng 8 milyong yuan ng Tube Rose, at kasalukuyang nandoon si Hong Anbao. Sa tingin mo ba ang mga ari-arian na nakolekta ni Dali ay ang mga nasa ilalim ng pangalan ni Hong Anbao? Tumango ang ama at nakangiting sinabi, parang ganun. Yun nga, ang munting bastos na ito ay maaring mapatay ng hindi sinasadya. Kung maalis ang ari-arian ni Hong Anbao, mas madali para sa atin na makakuha ng ibang lupain. Dahil si Dali ay handang maglaro, tawagan na lang natin siya. Magsaya ka. Ngayong nakapagdesisyon na ang dalawa, agad na sinabi ng ina sa telepono, Dali, kung payag kang kunin ang mga ari-arian na iyon, kunin mo na. Kung handa kang mag-alaga ng aso, magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Sanay sa pag-aalaga ng aso. Parang tapos na. Sinabi ni Hong Dali nang may kasiyahan, okay, naiintindihan ko, pagkatapos ay ibababa ko muna ang tawag. Matapos ibaba ang telepono, hindi lang masaya ang naramdaman ni Hong Dali, ngunit gumalaw din. Ang mga magulang na ito ay talagang mabuti sa kanilang sarili. Napakabuti nito na hindi niya ito masisi. Napakaswerte ko talaga na nakilala ko sila. Matapos huminga ng malalim, umupo muli si Hong Dali at nakangiting sinabi, okay, kuya, naayos na ang pamilya. Pirmahan na natin ang kontrata. Hahanap tayo ng abogado na dahan daw ang haharap sa iba pang mga formalidad. Naghihintay si Hong Anbao. Yan ang mga salita ni Hong Dali. Nang mabalitaan niyang maayos na ang lahat, agad niyang pinakiusapan ang kanyang mga nasasakupan na gumawa ng kontrata, at pumirma at nagsanla ang dalawa. Nang matapos ang lahat, tumanggi si Hong Anbao na manatili pa, kaya tumalikod siya at umalis kasama ang kontrata. Pagkalabas ng Tube Rose, tumawa ng malakas si Hong Anbao at sinabing, wow hahaha. Sa wakas nabenta ko na ang mga walang kwentang pirasong ito. Sa halagang 25 milyon. Sa perang ito, sa wakas maibabalik ang pondo ng pamilya ko. Ha. Si Hong Dali, ang alibughang anak na ito, ang swerte ko talaga. Ang bodyguard sa tabi niya ay nagmamadaling nambobola. Hahaha, sayang naman at naisipan niyang bumili ng real estate at mag-alaga ng aso. Pagkababa ng sasakyan, patuloy siyang nakangiti habang naglalakad, kapag natapos ang deal na ito, ang paglago ng kita sa negosyo ng pamilya ko ay tataas ng hindi bababa sa 3% puntos. Sa loob ng 2 buwan, ito na ang araw ng pagtitipon ng aming pamilyang Hong, at maipagmamalaki ko. Yun lang. Ang ekspresyon ni Hong Dali ay magiging kapana-panabik pagdating ng panahon. Chapter 12 Mukhang mali ang paraan ng paggastos ko ng pera ko. Hindi ko inaasahan, bakit kakaunti ang mga boto ng rekomendasyon. Gatlang M. Hangwu Mountain, sa loob ng Hong Family Villa. Ang ama ni Hong Dali ay nakatayo sa silid-aralan na nakatiklop ang kanyang mga kamay, tinitingnang mabuti ang mapa ng Tianjin City. Pagkaraan ng ilang sandali na manood, bigla niyang sinabi sa kanyang asawa, Mahal, huwag mong sabihin sa akin, bigla kong natuklasan na ang aming pamilya Dali ay talagang matalino. Umupo sa tabi ang ina ni Dali at masayang uminom ng tsaa, nakangiti, oh. Ano ang sasabihin mo? Tingnan mo dito. Itinuro ng ama ni Hong Dali ang mapa at sinabing dahan-dahan, ang lokasyon ng Tube Rose ay eksaktong nasa silangan ng aming Hangwu Villa, at ito ang tanging daan patungo sa lungsod. Ang kalsada ay halos 5 minutong biyahe lamang mula sa aming lugar. Sa hilaga ay Tianjin Botanical Garden at Shanhei Garden, sa hilagang kanluran ay ang World Park, sa kanluran ay Tianjin River, sa kabila ng ilog ay ang Tianjin Mountain Scenic Area, malapit sa timog silangang lugar ng timog silangang bundok, at Shanhei. Papuntang Tianjin South Station. Pagkatapos mong sabihin sa akin, ang lugar na ito ay talagang maganda, ngunit bakit hindi ito umunlad? Naging maliwanag ang mga mata ng ina ni Hong Dali habang nakikinig. Mukhang mas matalino ang anak kaysa sa inaasahan. Kahit papaano ang pangitain na ito ay tunay na nagmana ng kasamaan ng kanyang sarili at ng kanyang ama. Talagang bihira ang pumili ng ganitong magandang lugar sa unang pagkakataon. Maraming aspeto sa pag-unlad, tulad ng mga isyu sa patakaran. Huminga ng sigarilyo ang ama ni Hong Dali, bumuga ng bilog na butas ng mata, at bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata, siguro dapat kong kausapin si Mayor Jiang. Plano kong mag-invest ng 300 milyon dito para mabuksan ang sitwasyon. Asawa, ano sa palagay mo? Naglalako si Dali, at sasama ka sa kanya sa kalokohan, at magiging 300 milyon sa isang galaw. Ngumiti ang ina ni Hong Dali at humigop ng tsaa. Sinabi, pero sinusuportahan ko ito. I'm quite optimistic about this place. Hindi ko lang alam kung gusto ng mga residente na lumipat. Well, ito ay isang problema. Kaya't mag-invest muna tayo ng 100 milyon at maghanap ng mura. Bilhin ang lupa, at huwag munang lumipat sa mas mahal sa ngayon. Dahil ang real estate ay hindi madaling bumaba sa presyo, ituturing natin ito bilang fixed property. Iniunat ng ama ni Hong Dali ang kanyang daliri at bahagyang gumuhit ng bilog sa mapa, iyon lang muna. Magsimula tayo sa paligid ng Tube Rose at obserbahan ang iba pang sitwasyon. Tingnan natin kung ano ang mapapala namin ni Mayor Jiang mamaya. Well, I think okay lang na magpakatanga muna si Dali doon. Talagang sabi ng lalaking ito.
Nakakatawa talagang bumili ng bahay para lang mag-alaga ng aso, nakangiting sabi ng ina ni Hong Dali. Bagamat tinawag siyang bastard ni Guan Hong Dali, ang doteng sa kanyang mga mata ay makikita kahit ng isang bulag. Walang ideya si Hong Dali kung paano nag-aral ang kanyang mga magulang. Ngayon lang siya nagmamasid sa kanyang baliw na aliberga. Zinkson, mahilig ka ba sa aso? Nakasandal si Hong Dali sa sofa habang ang kanyang mga paa ay nasa coffee table, humigop sa inumin, at hindi nakalimutang magtanong kay Tang Moxon tungkol sa pang-araw-araw na buhay. Kung mahilig ka sa mga aso, ako paano kung bumili ng ilan para sa iyo upang panatilihin at paglalaruan? Kung nawalan ka ng pera, kailangan mong mawala ito ng buo. Kailangan mong maghanap ng isang profesional na doktor ng hayop at bigyan ang aso ng pisikal na eksaminasyon bawat linggo, palaigo ito bawat 3 araw, may pananagutan ito sa bawat 3 araw. Tinatawag na isang profesional na aliberga. Sino ba naman ang hindi mahilig sa aso, malambot at malambot? Tanging isang sobrang alibughang tulad ni Hong Dali ang makakapagsama ng mga aso at alibughang. Mahina na sinabi ni Tang Moxon, syempre gusto ko ang mga aso, ngunit sa sandaling narinig ko na iniugnay mo sila sa alibughang pamilya, bigla ko na silang ayaw pang itago. Basta gusto mo sila. Anong lahi ang pinaka gusto mo? Napalingon si Hong Dali, at agad namang binigyan ng katabi niyang katulong ang bagong balat na ubas. Kinain ito ni Hong Dali sa isang kagat ng may kasiyahan, at nakangiting sinabi, sabihin mo sa akin, gusto ko rin ito, sabay tayo. Ituloy mo yan. Oo, iniunat ni Tang Moxon ang kanyang berdeng puting daliri at itinuro ang kanyang mga labi at sinabing, chow chow. Ang ganitong uri ng aso ay mukhang hanggal at mabalahibo. Gusto ko ang ganitong uri ng pinakamahusay. Hindi na kailangan ni chow. Tinanong, ito ay dapat nakatulad ng sa lupa. Tumango si Hong Dali at sinabing, pagkatapos ay magtaas ng ilang chow, ilan sa anumang kulay. Ngunit pinakagusto ko ang mga huskies. Ang ganitong uri ng aso ang pangalawang pinakamahusay. Sinasamantala ko ang aking katayuan upang. Si Tang Moxon ay ganap na hindi nakaimik, at sa wakas ay naiinis na lamang niyang nasabi, bahala ka. Kung gusto mong magtanim ng chow, bilhan mo ako ng chow. Kahit papaano ay mas komportable itong panuurin kaysa sa iyo. Walang problema. Pinitik niya ang kanyang mga daliri, driver, ayusin mo ang 2 tao na mangolekta ng ilang aso para sa akin. Bueno, 100 chow, 100 huskies, at 100 satsumas. Oo nga pala, mayroon bang Tibetan Mastiff? Kung gayon, nagkakahalaga din ang isang iyon. Utos agad ng driver. Natakot si Tang Moxon habang nakikinig, Hong Dali. Hindi siya alibughang tulad mo, tama. Ano ang ginagawa mo sa pag-aalaga ng napakaraming aso? Karaniwan kong inilalabas ang aking aso sa paglalakad, ito ay kapanapanabik. Inamin ito ni Hong Dali. Sinabi, ngayon ay sasakay ako sa husky, bukas ay sasakay ako sa Tibetan Mastiff, at sa kinabukasan ay sasakay ako sa chow chow. Si Tang Moxon ay ganap na natalo at itinikom na lamang ang kanyang bibig at muling hindi pinansin si Hong Dali. Bagamat halos hating gabi na sa mga oras na ito, may ilang mga hanggal na mga alibughang lalaki na maraming pera, kaya natural na mayroong lahat ng uri ng mga dilag na sumasamba sa pera. May mga puro sa labas at mainit sa loob, may mga maluwag at walang pigil, at may mga malamig at mayabang na reyna. Dumating sila sa lahat ng hugis at sukat, at maaari mong makuha ang anumang gusto mo. Ngayong nandito na ang mga babaeng may ganitong mga bust, paano nabawasan ang mga lalaki? Dahil dito, tumaas ng gusto ang bilang ng mga bisitang pumunta rito ngayon. Ang bulwagan sa unang palapag na orihinal na kayang tumanggap ng libu-libong tao ay napuno na ngayon ng 2,000 tao. Kung may daloy ng customer, magkakaroon ng negosyo. Sa panahon ngayon, pinag-uusapan ng lahat ang tungkol kay Hong Dali, ang sobrang alibughang anak, at iyon talaga ang pinakasikat na paksa dito. Kaya hindi magkasya ang unang palapag, at nagsimulang lumipat ang mga tao sa ibang mga departamento ng negosyo ng Tubros gaya ng catering, paliligo, at mga hotel sa itaas. Sinabi ni Hong Dali na libre siya para sa nightclub, ngunit hindi libre ang catering at entertainment. Dahil dito, bagamat tumataas ang halaga ng perang nawala sa isipan ni Hong Dali, hindi niya inasahan na dadalhin ng isang utusan ng bill ng nightclub para sa konsumo ngayong gabi sa lalong madaling panahon. Nagulat si Hong Dali nang makita niya ito, damn it, naglalaro ako ng libre, at pagkatapos ay sinabi mo sa akin na hindi lamang ako nawala ng pera ngayong gabi, ngunit nakakuha din ako ng higit sa 20,000 yuan. Oo, ang bastard na nagpadala ng mensahe ay pawis na pawis. Ang young master na ito ay may karaniwang kakaibang ugali. Para sa iba na kumita ng ganito, siguradong matutuwa sila, pero pagdating sa kanya, wala na ang lahat. Hindi nagtagal, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, mukhang mali ang paraan ng paggastos ko sa aking pera. Well, okay lang ito, ngunit medyo hindi pa rin komportable. Ano ang dapat kong gawin? Habang nag-iisip siya, bumalik ang driver na may dalang pera. Kinuha ang telepono, Master Dali, sinabi ng master at ng kanyang asawa na oras na para umuwi ka. Kailangan mong pumasok sa paaralan bukas. Pumunta sa school. Ngumisi si Hong Dali sa gilid ng kanyang bibig.
Sa ibabaw, agad siyang tumango bilang pagsang-ayon, ngunit ang totoo ay nabalot siya ng malamig na pawis, damit, papasok na ako sa school. Kung wala na, saang paaralan ako at saang klase ako? Paano ko ito gagawin? Alamin. Malaking bagay ito. Ang lahat ng iba pa ay madaling ipaliwanag. Nakalimutan ko pa kung saang klase ako nag-aaral magdamag. Tanga lang ang hindi nakakakita na may mali. Hindi, kailangan nating maghanap ng paraan ng mabilis. Kabanata 13 ang alamat ng dog legging. Walang boto ng rekomendasyon, hindi ako komportable. Gatlang M. Ang pag-aaral ay isang malaking bagay at hindi dapat basta-basta. Lahat ng iba ay madaling sabihin. At least dapat alam mo kung saang klase ka, sino ang class teacher, at kung sino ang maganda mong relasyon at kung sino ang masama mong relasyon sa school, di ba? Ito ang pinakamadaling lugar upang ipakita ang mga kapintasan, ngunit ano ang dapat nating gawin? Nababalisa si Hong Dali, ngunit kung tutuusin, walang hinihintay na tao, kaya kailangan niyang sundan muna ang driver pauwi. Bago lumabas, hindi nakalimutan ni Hong Dali na ayusin si Ling Xiaoyi. Mula ngayon, maaari ka na munang manirahan dito at direktang makipag-ugnayan sa akin kung may kailangan ka. Bueno, iwanan ang numero ng iyong mobile phone at tatawagan kita kapag nakabalik ka na. Mula rito, ikaw na ang direktang namamahala. Nang makitang hindi siya aalisin ni Hong Dali, medyo nadismaya si Ling Xiaoyi. Kung tutusin, ang lugar kung saan nakatira ang pamilya Hong ay isang maalamat na malakastilyong gusali sa gitna ng mga bundok. Kahit hindi mo kayang tumira dito, mabuti pa ring tingnan mo na lang. Sa pag-iisip nito, mapagpa siyang nagkunwaring nakakaawat si Ling Xiaoyi, young master, oo, maaari mo bang hilingin sa akin na samahan muna kita pabalik? Medyo natatakot akong manirahan dito mag-isa. Bueno, kahit na mag-isa akong bumalik sa gabi. Girl, may balak ka bang mag-pillow sit? Tiningnan ni Hong Dali si Ling Xiaoyi. Bagamat mas mababa siya kay Tang Moxon, maganda pa rin siya. Kung maayos ang kanyang pag-aayos, malamang na magiging malarina na siya sa hinaharap. Bueno, ibalik na lang natin sila ng magkasama. Tinanong ni Hong Dali ang driver, natanong ko na ba ang lahat ng sasakyan? Magalang na sumagot ang driver, guro, nandito na kami, at ang mga sasakyan ay nakaparada sa labas ng pinto. Kung ganoon ay umalis na tayo. Humalaklak si Hong Dali. Naglakad siya palabas, hindi nakakalimutan habang naglalakad, kayong mga lalaki, linisin ninyo ang daan, ano pa ang hinihintay ninyo? Bilasan ninyo, uwi na tayo. Oo. Ang tatlong lalaking natalo ay agresibo na nagbukas ng daan sa unahan, umaasa sa kanilang mga sarili ang kanyang katawan ay pinilit na lumabas sa karamihan, at siya ay talagang medyo maharlika. Ang siyam na gangster, kasama sina Hong Dali, Tang Moxon at ang driver, isang grupo ng 12 tao ay lumabas ng gate ng Yulixiang nightclub. Sa oras na ito, tatlong bagong itim na kotse ang nakaparada sa pintuan. Ang mga karatula sa harapan ng tatlong kotseng ito ay may kumikinang na pattern ng anghel sa harap ng sasakyan, at mayroon ding nagdadasal na anghel na may mga pakpak sa likod nito. Narinig ni Hong Dali ang bulalas ng tatlong natalo, "Oh Diyos ko, ito pala ay isang nagdadasal na anghel." Isang nagdarasal na anghel. Ang ganyang sasakyan ang presyo ng sasakyan ay hindi bababa sa 1,000,000. Manalangin sa anghel. Panimulang presyo ng 1,000,000. Hindi masama, ang isang kotse na tulad nito ay maaaring samantalahin ang aking katayuan bilang isang super alibughang anak. Ang boring kaya kung ordinaryong sasakyan lang. Ipinahayag ni Hong Dali na siya ay lubos na nasisiyahan at tumawa ng malakas, "Kayong mga lalaki, ano pa ang hinihintay ninyo? Sumakay ka sa kotse at umalis, buksan ang daan sa unahan." Tatlong itim na nagdadasal na anghel ang nanguna, na sinundan ng kahabaan ng Hong Dali na limousine, at ang eksena ay high-end at atmospheric. Ang klase, low-key luxury at konotasyon ay nakakaakit ng atensyon ng hindi mabilang na mga dumadaan. Maraming mga tao na nakakaalam kung paano nakuha ni Hong Dali ang mga bastos na ito at nagnanais na makabalik sila sa sinapupunan ng kanilang ina at maipanganak muli bago sila magkasundo. Magdamag, umalangaw-ngaw sa buong kalye at eskinita ang alamat tungkol sa siyam na alipors ni Hong Dali. Alam ng lahat na sina Hong Dali, ang sobrang alibughang anak ng pamilya Hong, at siyang Master Hong ay nakakuha ng ilang mga natalo ng random. Ang mga natalo na ito ay kadalasang nagtutulak ng mga prayer angel at nagsusuot ng pinakamahal na fashion ng Maloney. Mukha silang mayabang kahit saan sila magpunta. Kahanga-hanga at makapangyarihan ang tawag dyan. Sinasabi ng lahat na upang maging asong babae ni Hong Dali, kailangan mong pagpalain sa pamamagitan ng 8 buhay na paglilinang at usok mula sa mga libingan ng mga ninuno. Hindi ka ipinanganak na may buto ng asong babae. Kung gusto mong maging asong babae ni Master Dali, hindi ka kwalipikado. Siyempre, walang pakialam si Hong Dali sa mga chismis na ito. Ngayon ay tinitingnan niya ang halaga ng perang ipinapakita sa system na mingiti sa kanyang mukha. Kasalukuyang halaga ng pera ng host, 845 yuan. Dapat ba itong i-convert sa halaga ng katangian? Kailangan mo pa bang itanong? Direktang sumagot si Hong Dali nang hindi nag-iisip, palitan silang lahat at idagdag sila sa index ng kalusugan. Sa isang iglap, naramdaman muli ni Hong Dali ang init sa kanyang buong katawan.
Bumabuti na naman ang kanyang pisikal na kondisyon na masasabing nakakapanibago. Ngayong umabot na sa 45 puntos ang health index, hindi na parang isang bug zone ng hangin ang makakapagpapalayo kay Hong Dali mula sa kanyang mga paa tulad ng dati. Sa wakas, medyo normal na ito, na talagang isang magandang bagay na dapat ipagdiwang. Yumandar ang sasakyan at hindi nagtagal ay nakarating sa gate ng kanyang Hangu Villa. Si Tang Moxon, na nakaupo sa tabi niya, ay sumangot at tahimik na nagtanong, "Dali, ayaw mo akong matulog sa bahay mo sa gabi, hindi ba? Kung ganoon ay okay lang. Kailangan mong magtanong." Kakaibang tanong ni Hong Dali, "Ikaw na ang fiancé ko ngayon. Normal lang na matulog ka sa bahay ko. Hindi ba tama lang na matulog sa bahay mo? Sabay tayong pumasok sa school bukas." Sumigaw siya na parang pusa na naapakan ng buntot, "Kung ganoon, paano ko haharapin ang mga kaklase ko? Kung ganoon, baka mamatay na lang ako." Natutulog sa bahay ni Hong Dali, isang alibughang magkasama. It's not a big deal. Tingnan mo kung gaano ka ka-excited. Kinagat ni Hong Dali ang kanyang mga labi. Ang talagang iniisip niya ngayon ay kung paano lalabas sa bibig ni Tang Moxon kung aling klase siya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito saglit, naalala ni Hong Dali na matagal na niya itong nakilala, ngunit tila hindi niya sinabi na magkaklase sila. Sa madaling salita, ang kasalukuyang relasyon ng dalawa ay marahil ay nasa iisang paaralan silang ngunit magkaibang klase. Sa pag-iisip nito, may pumasok na ideya sa isip ni Hong Dali, at ngumiti siya kay Tang Moxon at sinabing, "Nga pala, Zengsan, nakikita mong may ganoong relasyon tayo, bakit hindi ako pumunta sa klase mo? O pumunta ka sa klase natin, paano?" "Go to hell, hindi ako papasok sa klase mo." Halatang nabigla si Tang Moxon at tiyak na tumanggi, "Kilala ang klase mo bilang death class, ngunit gusto ko pa ring mag-aral ng mabuti at kumuha ng pagsusulit sa hinaharap. Sa isang mas magandang universidad, sa palagay mo ba ang lahat ay may parehong layunin na mawalan ng pera sa buhay? Kung ayaw mong magbago, hindi ka magbabago. Bakit ka excited?" Sinabi ni Hong Dali na may bahagyang paghamak, ngunit masaya siya sa kanyang puso. Death class. Hehe, madali lang kung may ganitong clue. Well, humanap ka ng talunan bukas para pumunta sa school at alamin kung anong klase ang death class. Mahuhulaan mo sa ilang minuto, ha 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 ha. Naabot na ang layunin, natural na hindi na siya ikinahihiya ni Hong Dali na si Tang Moxon, "Well, kung ayaw mo talagang tumira sa bahay ko, wala ka nang magagawa. Hindi ko naman style ang pilitin ang mga tao. Sa ganitong paraan, pagdating mo sa bahay ko, kamustahin mo muna ang mga magulang ko, tapos tatawagan kita para paalisin ka. Okay lang ba kung umalis ka? May konsensya ka, ha?" Kabanata 14 ang nakakatakot na estilo ng Reyna. Matapos makapasok sa Hangu Villa, 4 na sasakyan ang dumiretso sa bundok. Pagdating nila sa entrance ng villa, may sumalubong sa kanya na kasambahay. Nagsalita siya sa isang tunay na Tianjin accent, na nagparamdam kay Hong Dali na ipinagmamalaki ni Bear, "Young master is back, you have a lot of fun tonight." Ang master at ang kanyang asawa ay nasa sala. Hayaan ang young master na pumunta kaagad. Pagkatapos ay tiningnan niya ang siyam na bagong tulisan na nakuha ni Hong Dali, "Sumama ka sa akin, pinapasok ka rin ng amo at ng kanyang asawa." Ang sikat na talunan ay natulala na sa villa at villa ng pamilya ni Hong Dali. Nakabuka ang bibig nilang lahat at hindi maisara ang bibig. Lahat sila ay naghinagpis na lahat sila ay galing sa iisang mundo. Paanong magiging ganoon kalaki ang gap? Kung tutusin, mas maganda ang psychological quality ni Ling Xiaoyi. Siya ang unang nag-react. Siya. Magiliw na yumukod sa matandang kasambahay at sinabi, nakilala ng lingkod ng young master na si Ling Xiaoyi ang matandang kasambahay. Sumaludo siya, at agad namang sumunod ang iba. Bagamat hindi siya kasing talino ni Ling Xiaoyi, kung hindi pa rin niya alam kung paano ito gagawin, tiyak na maki-kick out siya sa ilang minuto. Ang pagiging scumbag para sa isang young master na madaling gagantimpalaan ka ng 5,000 yuan ay isang trabahong kinaiinggitan ng maraming tao hanggang mamatay, ngunit hindi mo ito masisira. Ang matandang kasambahay ay lubos na nasisiyahan sa katalinuhan at kakisigan ni Ling Xiaoyi. Tumanggaw siya at nakangiting sinabi, "Miss Xiaoyi, welcome ka. Sumama ka sa akin. Kailangan kitang bigyan ng 1 linggo ng extra special training. Tutal, kapag hindi ganoon kadali para sa mga katulong ng ating young master." Nakita ni Hong Dali ang ilang taong nag-uusap at lumakad na papasok ng may pagmamayabang. Sunod-sunod si Tang Moxon. Ito ang tahanan ni Hong Dali, kaya hindi mawawala ang kagandahang asal. Kahit na ayaw niya talagang makasama si Hong Dali. Ang siyam na gangster ay hinati sa 2 hanay, sa pangunguna ni Ling Xiaoyi, sinundan ni Hong Dali, at ang grupo ay pumasok sa Hong Family Villa sa makapangyarihang paraan. Pagkapasok niya sa bulwagan, nakangiting lumapit sa kanya ang ina ni Hong Dali, dahan-daang tinulungan si Hong Dali na alisin ang alikabok sa kanyang katawan, at sinabing may pagmamahal, "Dali, late ka na naglaro, masaya ka ngayon, tama?" Masaya. 22 taon na siyang naninirahan sa lupa, kailan siya naranasan ng ganoong eksena, sa isang sandali, namumula ang aking mga mata, at ang mga salitang, "Nanay," ay sumugod sa aking lalamunan, ngunit hindi pa rin ako sumigaw sa huli, ang susi ay ang, hindi niya naalala.
Madaling malampasan ang mga balakid sa kanyang isipan. Gayunpaman, kahit na hindi tinawag si nanay, sinubukan pa rin ni Hong Dali ang kanyang makakaya upang mapanatili ang pinakamasaya at pinakamagiliw ng ngiti at sinabing, nagsaya ako ngayong gabi. Gumastos lang ako ng maraming pera upang mangolekta ng ilang real estate. Napakatanga mo. Ikaw bastard, gumastos ka lang ng pera. Kami ng tatay mo ay hindi kapos sa pera, kaya hindi ito big deal. Matapos marinig ang sinabi ni Hong Dali, dali-dali siyang inaliw ng kanyang ina, okay, baka pagod ka sa mahabang laro. Handa ka na ba? Sinabi niya sa kasambahay na nakatayo sa malapit, Sister-in-law Liu, dalhin mo si Dali upang maligo, at pagkatapos ay pabulaykan siya sa kanyang silid upang matulog. Alalahanin mong dahan-dahan ang paglalakad, mahina si Dali, kaya huwag kang mahulog. Tapos, maliligo na ako. Nakaramdam ng pananakit ng ilong si Hong Dali at nagmamadaling sumunod kay Ginang Liu. Natatakot siyang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha kung magtatagal pa siya. Bagamat tila simple at madaling sabihin ang pagmamahal sa ina, tanging ang mga tunay na kasangkot lamang ang nakakaalam kung gaano ito nakaaantig. Pagkaalis ni Hong Dali, hinawakan ng kanyang ina ang kamay ni Tang Moxon at naupo sa sofa, mahinang nagsabi, Moxon, gabi na, huwag ka nang bumalik. Marami pa tayong espasyo sa bahay, kaya dito ka na lang sa amin. Tatawagan ko ngayon ang tatay mo. Pagkatapos umalis sa tabi ni Hong Dali, tumaas ang IQ ni Tang Moxon at tumanggi siya, hindi, tiya, kailangan kong umuwi at maghanda ng mabuti sa gabi. May mahalagang aktibidad sa paaralan bukas. Huwag kang magulo kung sasali ka, kung hindi ay mapahiya ka. Sige, ipapahatid kita sa driver. Kinuha ng ina ni Hong Dali ang kamay ni Tang Moxon. Ang batang babae ay maganda at maganda ngayon. Para siyang isang taong magdadala ng kapahamakan sa bansa at sa mga tao. Kapag tumatanda na siya in the future, at nagiging plumper ang figure niya, hindi ko masabi kung anong level ng beauty niya. Sa totoo lang, habang tinatitigan ko siya, mas lalo ko siyang nagustuhan. Saglit kong pinagmasdan ang katawan niya, ngunit wala akong mahanap na bagay para sa kanya. Bagay. Sa huli, ang tatay ko ang nakaranas. Umubo siya at nakangiting sinabi, huwag mo nang hanapin. Masyadong malakas ang amoy pera ng mga gamit mo. Inihanda ko na ang regalo. Naglabas siya ng jade stone sa kanyang mga braso. Ang singsing ay ganap na berde, at may mahinang daloy ng liwanag na nakapalibot dito. Ito ay malinaw na hindi isang mortal na bagay. Isinuot ng ama ni Hong Dali ang singsing sa balingkinitang daliri ni Tang Moxon at nakangiting sinabi, ito ang red along inihanda ng tatay ko para sa iyo noong ikasal tayo. Tinatawag itong biswearing. Huwag maliitin ang bagay na ito. Isuot mo ito makapagpatahimik sa iyong isipan at makapagpapalusog sa iyong enerhiya at dugo. Ito ay isang magandang bagay. Pinlano na ni Tang Moxon na putulin ang pakikipag-ugnayan sa hinaharap. Ngayong binigyan siya ng kabilang partido ng napakamahal na regalo, nakaramdam siya ng matinding gulo. Sa totoo lang ay ayaw niyang tanggapin ito, ngunit iyon ay madaling masaktan ang kabilang partido. Ngunit kung tatanggapin mo ito, magiging mahirap na pag-usapan ito sa hinaharap. Sa huli, iniisip ang sitwasyon ng kanyang pamilya, si Tang Moxon ay lihim na nagngangalit at tinanggap ito, sinabing, kung gayon, gusto kong magpasalamat sa iyo tiyuhin. Talagang napagdesisyonan niyang tanggalin ang singsing at itabi ito pagdating sa bahay. Natural, hindi mo ito masusuot sa lahat ng oras. Nagbigay ng mga regalo, nagbigay ng mga pagbati, at agad na umalis si Tang Moxon. Paulit-ulit na sinubukan ng ina ni Hong Dali na itago siya, ngunit wala siyang nagawa, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang sumuko. Pagkaalis ni Tang Moxon, siyam na lang ang natitira sa malaking sala ng villa. Sa sandaling ito, nagbago ang ina ni Hong Dali mula sa dati niyang maamo at matubig na anyo. Nanlamig ang buong mukha niya, at napuno ng marahas na pananabik ang buong katawan niya. Sinabi ni Queen Fan sa malamig na boses, dahil sinunod mo ang aking pamilya Dali, mayroon akong ilang mga salita na sasabihin muna. Kung sino man ang lumabag sa mga patakaran, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Sa sandaling sinabi niya ang ilang mga salita, ang buong sala ay napuno ng pananabik. Tila bumaba agad ng 10 degree ang temperatura ng silid. Namanhid ang anit ng siyam na tao at marahas silang nanginginig. Bilang pinuno ng maraming tao, buong tapang na sumang-ayon si Ling Xiaoyi, oo, pakiusap turuan mo ako, ginang. Tumayo ang ina ni Hong Dali at naglakad pabalik-balik na nakatalikod ang kanyang mga kamay, pinapasok ang lahat ng taong ito sa loob at labas. Matapos basahin ito ng paulit-ulit, malamig niyang sinabi, una sa lahat, ang mga tao ngayon ay dapat kumilos tulad ng mga tao ngayon. Ang aming pamilya Dali ay ang iyong Diyos. Sinabi niya sa iyo na pumunta sa silangan, ngunit hindi ka pinapayagang pumunta sa kanluran. Kahit na may isang hukay ng apoy sa harap mo, sinabi niya sa iyo na tumalon, kailangan mong tumalon, naririnig mo ba ako? Umiling si Ling Xiaoyi at ang iba pa at tumugon ng may paggalang, oo. Nagpatuloy ang ina ni Hong Dali, pangalawa, malakas ang katawan namin ni Dali. Mahina, kung hindi sinasadyang mahulog siya sa labas, kayo ang magiging pad niya. Kung nabasag niya ang anumang balat, tatanungin kita. Lihim na nagreklamo si Ling Xiaoyi at ang iba pa, sino ang nakakaalam kung ano ang ginagawa ni Hong Dali.
Minsan nahuhulog siya. Tila kailangan niyang bigyang pansin ang lahat ng oras sa hinaharap, kaya mabilis siyang sumang-ayon, oo. Ipinagpatuloy ng ina ni Hong Dali ang pangatlong kahilingan, ikatlo, maraming tao sa aming pamilya ang nakakita na rin ng sitwasyon. Kung may interesado kay Dali, hindi maganda, kailangan ninyong ipagsapalaran ang inyong buhay para pigilan siya. Sa kabilang banda, kung talagang nasugatan ka o namatay sa pagsisikap na iligtas si Dali, hinding-hindi kita tatatratuhin ng masama. May pagtutol ka ba? Ang ibig niyang sabihin ay ilang tao ang kailangang kumilos bilang mga bodyguard ni Hong Dali, at kailangan nilang ihinto ang mga bala sa mga kritikal na sandali. Bagamat medyo malupit ang kahilingang ito, kapag naisip nila ang yaman ng pamilya Hong, kahit na talagang mamatay sila sa pagsisikap na iligtas si Hong Dali, tiyak na makakakuha sila ng malaking pensyon. Ilang tao pa rin ang tiyak na tumango, oo. Nang sumang-ayon ang mga tao, nasiyahan ang ina ni Hong Dali. Natural, bibigyan niya ng pulang petsa ang bawat stick. Sa pagkakataong ito, medyo malambot ang ekspresyon niya, mas mataas ang aking mga kinakailangan, at natural na hindi magiging masama ang pakikitungo sa inyo. Sa 2 araw na ito, sisiyasatin ko ang iyong background. Kung walang mga problema, bibigyan ka ng kasambahay ng pangunahing pagsasanay sa loob ng 3 araw. Pagkatapos nito, makakatanggap ka ng buwan ng sweldo na 10,000 yuan. Kung hihingi ka ng tips, hindi ako makikialam sa 3 prayer angels. Ikaw ay kumikilos bilang isang paraan ng transportasyon. Well, kung tungkol sa tirahan, kami ay titira sa gusali ng katulong sa tabi nito. Okay, let's go learn etiquette from the housekeeper. Matapos maipaliwanag ang lahat, sinabi ng ina ni Hong Dali kay Ling Xiaoyi. Kumaway, halika rito, may itatanong ako sa iyo. Kabanata 15 Shitlock. Nakaharap sa ina ni Hong Dali, na mukhang mabangis na reyna sa buong katawan, sinabi ni Ling Xiaoyi na si Alexander, narinig pa lang ang boses na tumatawag sa kanya, si Ling Xiaoyi ay nabalot na ng malamig na pawis, nanlalamig, at sa wakas ay maingat na naglalakad pasulong, yumuko siya ng may paggalang at sinabing, Madam, mangyaring magsalita. Ang iyong pangalan ay Ling Xiaoyi. Tiningnan ng ina ni Hong Dali si Ling Xiaoyi pataas at pababa, tumango at sinabing, well, sir. Medyo masarap, may lasa, pero medyo luma na, sayang naman. Mabilis na tumibok ang puso ni Ling Xiaoyi nang marinig niya ito. Hindi siya sigurado kung ano ang ibig sabihin ng ina ni Hong Dali, at bahagyang ibinaba niya ang kanyang ulo. Huwag maglakas loob magsalita. 22 years old ka na ngayong taon, ang zodiac sign mo ay rabbit, ang ID number mo ay 110,102,199,310,070,040, Libra. Kasalukuyan kang nag-aaral sa Tianjin University, majoring in Asset Management sa Department of Finance. Nasa 2 baitang ka ng 2 baitang. Mahusay ang mga marka mo at isa kang scholarship winner na kilalang kilala. At saka siya ay kilalang kilala. Dahan-daang sinabi ng ina ni Hong Dali, siya ay medyo kalmado, nalilito sa maliliit na bagay ngunit napakatalino sa malalaking bagay. Mas gusto niyang maging low-key, hindi masyadong mapilit, at mapagparaya sa iba, ngunit siya ay may tamad na magulang sa bahay. Ang iyong mga magulang, ang iyong ama ay isang guro, at ang iyong ina ay nagpapatakbo ng isang desenteng tindahan ng damit, at ikaw ay medyo mayaman sa pananalapi. Bukod pa rito, ikaw ay may edad na 19 na high school at ikaw ay nasa high school. Kaanib sa Tianjin Normal University siya ay nasa klase sa loob ng 3 taon, maganda ang mga resulta. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Ling Xiaoyi na mapabuntong hininga sa kapangyarihan ng sistema ng katalinuhan ng pamilya Hong. Sa loob lang ng 2 oras, naimbestigahan ko na ang lahat tungkol sa sarili ko. Sa huli, lahat. Ang masasabi ko ay, yes, madam. Actually, gusto ko lang sabihin sa iyo na inosente sa paningin ko ang karanasan mo sa buhay. Wala akong ibang kahulugan. Sinabi ni Hong Dali lumakad ang ina at tinapik ang balikat ni Ling Xiaoyi, ang aming pamilya ay nasa isang espesyal na sitwasyon. Ang anak ni Dali ay palaging mahina. Bilang isang ina, kailangan kong maging responsable para sa kanyang kaligtasan. Ikaw ay isang mabuting bata. Sundan mo si Dali mula ngayon at gawin mo ng mabuti ang mga bagay-bagay. Maipapangako ko na hindi kita pakikitunguhan ng masama. Natural na alam ni Ling Xiaoyi na sa kanyang katayuan at background ng pamilya, hindi man lang siya mao sa mata ng pamilyang Hong, kaya tiyak na walang panganib. Ngayon pagkatapos marinig ang sinabi ng ina ni Hong Dali, tanging inggit at emosyon ang nasa puso niya, at mabilis niyang sinabi, alam ko, ginang, mangyaring makatiyak. Haha, magandang malaman. Sa wakas ay napangiti ng bahagya ang ina ni Hong Dali, at biglang iniba ang paksa at nagtanong, sabihin, halika, kinuha ni Dali ang mga ari-arian ng mga bata ni Hong Anbao ngayon, at marami kang ginawang trabaho. Medyo tumpak ang pagtatansya ng presyo, at halos pareho ito sa tinansya ng aming mga eksperto sa pagtatasa ng asset. Ikaw ay may talento sa lugar na ito. Well, medyo. Tumango si Ling Xiaoyi at sinabing, napakasensitibo ko sa presyo ng mga bagay mula pa noong bata ako. Mahusay kong mahulaan ang presyo ng lahat. Nang marinig niya ang sinabi niya, napaupo siya. Biglang tumawa ang ama ni Hong Dali, na nanunood sa gilid, oh. Seryoso ka ba? Mabilis na sumagot si Ling Xiaoyi, oo, ginoo.
Oo, casual na kinuha ng ama ni Hong Dali ang isang puting jade teacup mula sa kanyang tabi. Hawak ito sa kanyang kamay, tinanong niya, bueno, tingnan mo ang tasa ng tsaa. Magkano ang halaga nito? Maaari kong ipaalala sa iyo na ito ay inukit mula sa Kanmingyo. 2 hakbang pasulong si Ling Xiaoyi. Tumingin siya ng mabuti ng 2 beses, ipinikit ang kanyang mga mata at gumawa ng ilang magaspang na kalkulasyon, at mabilis na nakuha ang resulta. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, 52,000 yuan bawat isa. Haha, nakakatuwa. Ang ama ni Hong Dali ay tumawa siya ng malakas, may talento ang batang ito. Habang sinasabi niya ito, itinaas niya ang isang kumpletong set ng white jade tea set at nagtanong, narito ang isang set ng tea set, kabilang ang isang tray, isang teapot, at 4 na tasa. Gawin ang matematika. Tingnan ang individual na presyo at kabuuang bilang. Okay. Muling ipinikit ni Ling Xiaoyi ang kanyang mga mata at mabilis na nagkalkula, ang tray ay nagkakahalaga ng 16,000, at ang teapot ay mas mahal, 32,000 bawat isa. 5,200. Dahil ang buong set ay inukit mula sa isang piraso ng Kanming Jade, ang halaga ay dapat tumaas ng 50%. Ang kabuuan ay 103,200. Bang bang bang. Ang ama at ina ni Hong Dali. Sabay-sabay silang nagpalakpakan, at tumawa ang kanilang ama at sinabing, bagaman alibughang itong batang si Dali, ganoon pa rin ang pananaw niya. Lumabas lang siya sandali at sinundo ang ganoong tao at bumalik, haha. Natawa din ang ina at sinabing, itong bastos, pero totoo na maswerte ang mga bobo. Xiaoyi, basically, napakaliit ng error sa presyong binanggit mo. Ang orihinal na presyo ng set na ito ay 150,000, ngunit dahil kilala namin ang nagbebenta, binili namin ito sa presyo ng dating pabrika, at ang kabuuan ay tama lang. Nagkakahalaga ito ng 105,000. Bagamat alam niya na halos pareho ang kanyang kalkulasyon, palihim pa rin ni Ling Xiaoyi na nilabas ang kanyang dila. Ang tiwala ay isang bagay, ang mga resulta ay iba. Tanging kapag ang iyong mga resulta ay hindi masyadong naiiba sa mga aktwal na resulta, maaari kang tunay na gumaan ang pakiramdam. Asawa, ano ang tingin mo kay Xiaoyi? Mukhang medyo mali na hayaan siyang sundan si Dali. Kung hindi, sa kanyang kakayahan, dapat siyang magkaroon ng mas magandang posisyon. Tumingin ang ina ni Hong Dali kay Ling Xiaoyi at lalong nag-aatubili. Sinabihan siyang samahan na lang si Hong Dali at mawala ang kanyang pamilya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, napangiti ang ama ni Hong Dali at sinabing, simula nang matagpuan ni Dali ang tao, hindi maganda na makialam tayo ng patagilid. Hayaan mo muna siyang sundan si Dali, para mas kaunti ang mawala ng pera ni Dali kapag nawalan siya ng pamilya sa hinaharap. Pareho ang kahulugan sa loob at labas. Well, yun lang. Agad namang sumang-ayon ang ina ni Hong Dali, Xiaoyi, magpahinga ka muna, tandaan mong bumangon ka ng maaga bukas, at papayagan kitang pumasok sa paaralan kapag nandoon si Dali. May espesyal na sasakyan na susando sa iyo pagbalik mo sa paaralan. Tungkol naman sa tirahan mo, kailangan mong lumipat dito. Okay, ginang. Yumuko si Xiaoyi nang may paggalang, tumalikod at umalis kasama ang kasambahay. Pagkaalis ni Xiaoyi, biglang tumawa ang nanay ni Hong Dali at sinabing, asawa, nagbago na kaya ang swerte natin? Mukhang mas umunlad ang swerte ni Dali. Ang kanyang ama ay nagsindi ng sigarilyo at sumagot, ang mabahong batang ito ay lumabas para sa isang paglalakbay sa gabi at nakolekta ng higit sa 30 milyong yuan ng lupa. Ang lokasyon na hindi niya sinasadyang napadpad ay talagang maganda. Ibinalik niya muli si Ling Xiaoyi na parang tanga. Hindi ba't ito ay tinatawag na, matanda ka na, ano ang ibig mong sabihin ng masama? Swerte. Ang aming pamilya ay pinagpala ng langit at lupa. Sa puntong ito, muling bamantong hininga ang ina ni Hong Dali, ay, si Dali lang. Nakakabahala talaga ang kalusugan ng batang ito. Huwag kang mag-alala, hindi ba tayo namumuhunan sa pagpapagamot? Gagawa tayo ng paraan sa hinaharap. Bagamat hindi ito gagana ngayon, ang teknolohiya ay umuunlad ng napakabilis. Kung hindi ito gagana sa loob ng 5 taon, ito ay magiging 10 taon. Kung 10 taon ay hindi gagana, pagkatapos ay 20 taon. Laging may pag-asa. Tumayo ang ama ni Hong Dali, iniunat ang kanyang katawan, at ngumiti ng masama, sige, matulog ka na, gabi na. Oo. Namula ang ina ni Hong Dali at inikot ang bewang para mauna sa itaas. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.